Patuloy po kaming samahan, ingatan, pagdubayan, gabihan. Ibuhos mo nawa ang walang biyaya, kasaganaan, katagumpayan, pagkapala, himala, kababalangan sa Asian Wonder sa dakong ito sa pag-aaral namin ng makaparehang banal mo sa makaparehang banal na mabuting balita. Pangunahan mo naman ako, Holy Spirit, agad. Ikaw po magsalita sa akin, Holy Spirit, agad. Nakasama ng Diyos sa langit na buhay, agad rin noon. Thank you po, Holy Spirit, agad. In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, this is our prayer to you, Holy Spirit, agad. Nakasama ng Diyos sa langit na buhay, agad rin noon. Ngayon magpalasagan. Amen, amen, amen. Pwede tayo mo po. No, ang itatakil natin o tatalakayin natin ngayon for the month of January. Ngayon lang nangyari, no, na natin si Yurisa bisa paano po ang topic natin. Pero ngayon lang nangyari, hanggang May meron na tayong topic. No, sagana yung biyaya ng Panginoon. Ang topic natin ngayon for the whole month of January is about when spirituality is strong, everything is strong. Sabay. February pala. Ulitin nga natin, when spirituality is strong, everything is strong. Kapag malakas, matibay ang yung spirituality, yung spiritualidad, ay lahat ay malakas na at matibay na. Naniniwala ba ka ron? Amen. Okay, ito. Sige. Kasi nakita nyo to. Tayo ay nagbubuhatan, no? No, hindi tayo nagtutulangan. Ang mga magkakapatid sa panampalataya, kung talaga ikaw kapatid, no, any denomination man, basta naniniwala kay Kristo, dapat nagbubuhatan tayo, no? At wala nakalagay dyan, no? Inaakay niya, no? Tinutulungan niya makaakyat sa bundok. Kasi tayo umakit talaga tayo sa bundok, no? Next. Subtitle, no, we are living by the Spirit for the kingdom of God. Tayo ay nabubuhay, no, sa Espiritu para sa kaharian ng Diyos. Tayo lang ay na pinaghaharian ng Diyos ay tayo nabubuhay para sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay matagal na ipinangaral ng ating Panginoong Yeshua. Dalawa lang ang pinangaral niya. Meron akong application Bible. Bakit mo yung kingdom of God? Ang dami nun. Puro kingdom of God ang pinreach ni Lord Jesus Christ. Pag pinahit mo yung gas, magkasama yan. He preached the kingdom and the gospel. Magkasama yan. Dalawa lang ang ipinangaral ng Panginoong Jesus nung siya'y nabubuhay. Ipinangaral niya ito sa publiko, Hindi siya nangaral sa simbahan. 2 beses silang nagpunta ang Panginoong Jesus sa simbahan. Nung siya'y maliit, at nung pangalawa, binasa niya ang Isaiah sa loob ng simbahan. Dalawa lang, Ang buhay ng Panginoong Yesus, ang 12 apostol, puro sinagoga. Pag sinabing sinagoga, puro publiko yan. Never silang nagpunta ng simbahan. Dahil ang simbahan noon, naging religious. Pagkakala nila mga pare, mga sacerdote, mga naging religious. Hindi sila tunay na sumamba sa tunay na Diyos kasi naging religious sila. Kaya nga, binira nila si Lord Jesus. Kasi kung tunay sila, dapat hindi nila pinapako si Jesus. Hindi sila nagalit. Ba't nagalit sila? Kasi sinansala sila yung maling pananampalataya, maling pagsamba ng mga sacerdote pareseyo sa ating Diyos Ama. No? Basahin nga natin, we are living by the Spirit for the kingdom of God. Okay? Next. Kayo po tayo lahat, basahin po natin Tagalog na. Mga taga-Roma, aklat ng mga taga-Roma, no? Kapitulo 8, versikulo 8 hanggang 14. Sabay-sabay tayo, pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Ngunit dahil nananaan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Next. Kung nananaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bubuhay kay Kristo, siyang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay. Sa mamagitan ng kanyang Espiritong nananaan sa inyo, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman
Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit yung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu, ang magawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ko ng Diyos. Pagpalain po na. Pwede na tayo. Liwanag yan, ha? No? Kasi anong mapatay sa laman natin? Ang flesh, ang sinasabing flesh, mga mapakiapin, mga ngalunya, mahilig sa alak, adik, chismosa, naninirang puri, no? Mga bisyo, mga vices, all the vices. Ang tawag dyan ay flesh, mga makilig, mga laman. Ano ang sino papatay dyan? Ang Espiritu na sumasa atin. Sino yun? Espiritu ni Kristo maliwan. Literal yan, ha? No, literal yan. Na ang Espiritu ni Kristo ay sumasa atin para mamatay ang makalaman natin. Kasi nandito tayo sa mundo, eh. Ang daming makalaman dito. Okay, next. Unang subtitle, spirituality means that the Spirit of God is living us. No? Yung Espiritu ng, ibig sabihin ng spirituality, yung Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Roma 8:9c, katunayan na nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sa nanatili? Sa inyo. Kung wala tayong Espiritu ng Diyos, wala tayong panlaban. Aakayin lang tayo, lalo ngayong panahon na to. Attractive ang mga makalaman. Attractive. Alak, disco, video okay, kantahan dito. Puro makalaman lahat yan. Ang papatay niya yung Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Kung walang Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang patay niya. Hindi natin kayang labanan yan. Aayon lang tayo sa gusto ng rebel. Kita mo ang halos lahat ng pamahalaan ngayon. Sa Facebook ka nilagay ko, eh. Ang halos lahat ng pamahalaan natin ay pinanahala ng Diablo. Kung ano sinasabi ng Diablo, yun ang sinusunod nila. Ang hindi pinapanahala ng Espiritu ng Diyos, kung ano sabihin ng Diablo, susundin mo. Amen po ba? Amen. Take note mga kapatid, kung walang nananahan sa ating Espiritu, ang Espiritu na ay may Espiritu ng David, yung evil Spirit ang magdidikta sa'yo. Sawayin mo magulang mo, sagutin mo magulang mo, paluin mo, magnakaw ka, mangupit ka, labanan mo ang gobyerno, huwag kang sumunod sa ordinansa, mag-ingay ka, sumigaw ka. Lahat gagawin mo. Why? Because the Spirit of God is not in this person. Ang lalaban ng papatay sa Espiritu ng laman ay ang Espiritu ng Diyos. Kanino? Sumasa atin. Liwanag ko. Sa katunayan na natin sa inyong Espiritu ng Diyos. Pag sinabing nananatili mga kapatid, hindi umaalis. Hindi umaalis to. Sa mga taong nananampalataya kay Kristo. Yung mga hindi binanala ng Espiritu, violators. They are violating the law of God. They are violating the law of Christ. They are violating the law of our government. Binabiolate niya. Kaya maraming namamatay. Kailan lang? Pulis na pinatay. Pati anak. Lahat ng hindi ka pinananahan ng Espiritu ng Diyos, lahat ng uri ng kasama na ididikta ng Diablo ay sasayo. Sila ang nanggugulo sa mundo ito. Kaya lang may paglalagyan sila. Pag ikinamatay nila, hindi sila pinananahan ng Diyos. Hindi sila pinag-aari ng Diyos. Imposibleng mapunta sila sa langit. Direkte na sila sa impyerno. At sa impyerno, hindi 1 milyon. Hindi 1 bilyon. Hindi 1 trilyon. Habang panahon. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, manaan sa inyong Espiritu. Okay, letter A. Umpisa pa lang yan. Mainit na tayo. The Spirit of God must reign over us. Dapat ang Espiritu ng Diyos maghari. Ang liwanag ka na? The Spirit of God must reign over us. Dapat ang Espiritu ng Diyos panahan sa iyo. Pag ang Espiritu ng Diyos panahan sa iyo, lahat ng katwiran ay nasa iyo. You are righteous because the Spirit of God. You are faithful because the Spirit of God. You are the honest because of the Spirit of God. Ang magpapa-righteous lang sa'yo,
magiging honest ka lang because of the Spirit of God. If the Spirit of God wala sa tao, lahat ng violation, ang gagawin niya yung sarili niya, ang paniniwalaan niya yung sarili niya, kaya nangyayari, nakakagawa ng batas ang tao. Dapat walang batas eh. Alam mo, meron tayong tinatawag na seven dispensation. Ang unang-unang dispensation is dispensation of innocence. Wala pang batas! 7 dispensation yan. Yung pagkahati-hati ng mundo. Wala pang batas nun. Why? Because, hindi pa nagbabayo yung mga tao. Sumunod na dispensation of the law. Gumawa na ng batas ang Diyos. Gumawa ng batas. Di ba isa, susundin yung apat, sundin yung 10 utos. Because the men violating the will, the perfect will of God. So that God, recreating the law. Sumunod sa dispensation of innocence is dispensation of the law. The rest, saka natin pag-asapan. Bakit? Sa mga decision natin, the Spirit of God, sa mga decision natin, dapat naghahari yan. Sa decision mo. Ako, decision ko. Decision ko pag-evangelist. Araw-araw kami nag-evangelist dyan sa kutuban, sa iba't iba. Decision ko yan. Why? Because that is the Spirit of God na nananahan sa akin. Hindi ko magagawa yan kung wala ang Diyos. Ang hirap yung magsalita ka dyan sa kutuban, magsalita ka sa Divisoria, hindi mo kayang gawin yan pag wala ang Diyos sa'yo. Hindi mo kayang gawin yan. Pero pagka wala ang Espiritu ng Diyos, magdura ka dyan, manigaw ka dyan, sumigaw ka dyan, labanan mo yung mga tao. Yan ang mga walang Espiritu ng Diyos. Malalaman mo ang walang Espiritu ng Diyos pag lagi siyang sinasaway. Pag lagi siyang tinatama. Pero matigas yan. Pero babaliin ng Diyos ang mga yan. Our plan in ministry, mga sa ministry natin, plano natin, dapat ang naghahari ang Espiritu ng Diyos sa lahat ng gagawin natin. Sigurado ay assurance na mayroong katagumpayan. No? Pagpunta rito, araw at gabi. Pagpunta natin rito, desisyon natin yan. Desisyon ba hindi mapunta sa iba? Desisyon ba eh. Nilalakawan ka ng Diablo. Pag hindi ka napunta sa simbahan, nanakawan ka ng Diablo. Tinabad ka eh. Nagkaroon ka ng maling nilagyan ng Diyos. Ay nilagyan ng demonyo ang isip mo, huwag kang lalayan ng Diyos. Hindi ka pwede hindi ka sa simbahan kung hindi ka pinananang. Kasi, ang gagawin mo, pupunta ka, wala ka namang gagawin eh. Sabi na nga ng Panginoon, ibigay mo ang linggo. Sa atin, ang rest day. Ang rest day sa atin, linggo eh. Sa rest day sa Israel, Huwebes, Biyernes ng gabi, Huwebes ng umaga, ng gabi, Biyernes, ganun ang rest day nila. Kasi nag-Saudi ako eh. Sasamba talaga sila. Ang Muslim, 3 beses nagsasalayan. Sala. Pero, kita mo, hindi rin naman sumusunod sa wala ang Espiritu ng Diyos. Mapatay sila, nang-rape sila. Pero yung Israel, ganun din. Kasi dapat ang Espiritu na pati sa plano mo, ministry mo, bumili ka na si ma'am, di ba? Sigurado, nag-pray siya yan. Kasi pag hindi ang desisyon ng Espiritu ng Diyos, magpipil ka, babagsak ka, mabangon ka uli. No, total, yung buong buhay natin, dapat ang naghahari ang Espiritu ng Diyos. May Espiritu ng Diyos, ha? Amen. No, tinuturo kayo sa Bible school. Ang tawag dyan, sinabi ko na sa iyo, nomatology. No? Study of the Holy Spirit. The study of the Spirit. No? Okay. Number 2. O naika niya, tinuturuan niya, ha? Free from the bondage of sinful nature. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat manguya ayon sa katawang makalaman. Pag ikaw ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, we are free, malaya na tayo, hindi na tayo alipin ng makalaman ng mundong ito. Even the devil na patuloy na nagdidikta sa mga taong walang Espiritu ng Diyos. Kung ano lang gawin niya, gawin niya. Kung ano ang gusto niyang gawin, yan ang mga walang Espiritu ng Diyos. Kung anong gawin ko, bahala kayo, akin ko, sarili ko to eh. Hindi na
naman papayag yung mga okay lang kung hindi ka nakaka-apekto. Pero ang Espiritu ng Diyos, yung mga pinalaan ng Espiritu ng Diyos, influence. Ano to? Ano to yung congestion? Ano ba yung nakakahawa? Congestion ata? Inuro ko na to eh. Nakakahawa ang may mga impluensya ng Diyos. Nakakahawa yung may Espiritu ng Diyos. Naglalaban na dito eh. Contagious. Contagious dapat tayo. Yung mga pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, dapat contagious tayo, nakakahawa tayo. Di ba? Kita mo yung COVID, ang bilis makahawa. Pero tayo dapat makahawa tayo, mabilis. Kaya lang yung ibang mga tao nagre-resist. Alam na nila yung tunay. Alam na nila, sinasabi na ng mga may Espiritu ng Diyos, pinananahan ng Espiritu. But they are continuing to reject, to resist. Kasi inalipin sila, wala sila sa Espiritu ng Diyos eh. Kaya para silang open wounds, nagagalit, nasusugatan. Di ba, alam mo yung open wounds? Pag nakangkin mo yung open wounds, masakit. Nasasaktan sila. Amen po ba? No? We are the gate and medium of spiritual necessity and care. Yung mga pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, tayo po, ang medium, daluyan. Daluyan tayo. Ng mga pangangailangan espiritual ng mga wala sa espiritual. Kaya lang dirito tayo. Hindi tayo titigil yan. Kaya lang dirito tayo mga kapatid. Kahit bata ka, you are the medium channel of the Spirit of God. Kasi pinananahanan ka eh. Pag hindi mo sinigaw yan, hindi mo sinalita yan, hindi ka. Mga kapatid, silence means liar. Ang pananahimik, alam mo, totoo na nanahimik ka, sinungaling ka. Ako, si Kristo, ang Panginoon, hindi siya nanatiling tahimik. Sabi niya, kayo mga Pariseo, mga saserdote, sabi niya, mas masahol pa kayo sa mga libingan na mga patay. Mas mabaho pa kayo. Ilansan siya. Kaya galit na galit ang mga Pariseo, mga pari nung araw. Kasi nilansan niya yung kabulukan ng mga... Kasi yung Hudyo naging religious. Hindi tayo religious, mga kapatid. We are the sons and daughters of God, worshiping God in spirit and truth. Ang religious, mga tradisyon. Linggo, ito, Merkulis. Tradisyon yun eh. Semana Santa, mahal na araw, prosesyon. We are not a traditional Christian. We are not worshiping God every second, every minute, every hour, every day, every month, every year. Every second, sumasamba ka sa Diyos. Walang pumipigil sa iyo, sumamba ka sa Diyos. Kahit lang sa eskwela ka, naglalakad ka, sambahin mo ang Diyos, paglingkuran mo. Why? Because the Spirit of God is in you, live you, live you, with you, with us. Amen po ba? Amen. Next. Care. So ito yung sabi ng care. Diba may care na? Care refers to the provision of needs, protection, and supervision at the application of close attention and caution to avoid errors. Ito tayo ha? Sa'yo may dala-dala lang care. Kung hindi mo, ibalik mo nga ng ilo. Ito tayo ha? Ito yung mga nabalang Espiritu ng Diyos ha? We are, tayo, ay pintuan at daluyan ng spiritual necessity, ng daluyan ng mga spiritual na pangangailangan at nangangalaga. Tayo ha? Hindi yung mga pare, mga pastor, hindi lang. Every believers of Christ, we are necessity. We are medium ng pangangailangan. Alam mo, sabi ng care, sabi ni kaibigang Miriam Webster at ni Google. Kaibigan natin yan si Google, siya si Miriam. Sabi niya, Miriam Webster, sabi niya, refers to the provision of needs, protection, supervision of the application of close attention, caution to avoid errors. Means to feel interest, concern, or affection for someone, something, or
to desire like something it also denote a state of responsibility. Para hindi tayo katulad, para sigurado tayo, hindi tayo malito, katulad gaano isang linggo, kinagalo ko na, pangangalaga ay tumutukoy sa pagbibigay ng mga pangangailangan, proteksyon, at pamangasiwa o aplikasyon ng mga malapit na atensyon at pag-iingat upang maiwasan ng mga pagkakamali. Huwag na huwag kang magkakamali na pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. No, what? Ayaw ng Diyos. Ibig sabihin ay makaramdam ng interes, pagmamalasakit o pagmamahal sa isang tao, isang bagay o paglalais gusto sa isang bagay, nagsasaad din ito ng estado ng pag-aalaga sa bagay. Ibig sabihin yung care, meron tayong makaramdam tayo ng interes. Makaramdam tayo ng interes to share kung ano man yung mabuti sa iyo. Tayo, meron pinanahang Espiritu ng Diyos. Ano si-share natin? Ang isi-share natin ay gospel. Makapangyarihang banal na salita ng Diyos. Katulad ang ginagawa nyo sa Barangay 123. Katulad ang ginagawa ko pag evangelist. Amen po ba? Maliwanag ha? Tayo nagtanangalaga ha? Lahat ng pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. We are responsibility with accountability to care, to be medium ng mabuting balita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Okay, next. Hindi lang sa mga pastor to, hindi sa mga pare, hindi lang sa lahat. Pag believer ka, alam mo, sabi ng Bible, sabi, the Bible says, the full man, yung hangal, yung full, the full man, he says in his spirit, there is a God. There is no God. There's no God. Sabi lang mga hangal na tao na Tagalog, sinasabi niya sa kanyang kalong sa espiritu, walang Diyos. Pero, but, there is a bigger full man than the full man na nagsasabi na there is no God. Sa Tagalog, pero merong isang pinakahangal na tao na pinakamay malaki. But there is a bigger than the full man. Ano yun? Ang the bigger full man is the man, he says in his spirit, there is a God. But they did not see in his life. Yung mga taong hangal na sinasabi niyang may Diyos, pero hindi niya nakikita sa buhay niya. Ito pinakahangal. Pag sinabi mo ng Diyos, makita sa buhay mo. Pag sinabi ng Diyos, maniwala ka sa Biblia. Hindi sa sinasabi ng tao, maniwala ka sa Biblia na pinangangaral ng tunay na Gmail na mga ngaral. Amen. Sinasabi mo kasi may Diyos ka tapos hindi mo pinaniniwalaan yung Biblia, pinaniniwalaan mo mga tradisyon, mga ginawa ng mga tao. Kung ano-ano, napapahaba ka lang, nalalayo ka lang. Maliwanag mga kapatid. Pinangaral ko na nung kahapon, nung isang araw, pinangaral ko sa tutuban mamaya. No, okay. Kay saklap ng inyong sasapitin, ano sabi kay saklap ng inyong sasapitin, kayo mga tagapagsuro ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, sapagkat isinasara ninyo ang kaharian ng langit o sinasara na sa mga turo mali. Pag itinuturo mo ang mali, isinasara mo ang kingdom of God. Pag nagtuturo ka ng mali, you are close. The kingdom of God. Sinasara mo. Tinuturo mo sila ng mali. Sapagkat isinasara ninyo ang kaharian ng sa harap ng mga tao, sa harap ng mga tao. Palibhasa, kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga naglalay pumasok ay hindi nyo pinapayagang makapasok. Makakapasok ka sa kanila ng lahat pag nagturo ka ng sama, pag na-implementan mo. Sabi sa mga pariseyo, palibhasa hindi kayo mapasok kasi mali turo nila Naging religious sila okay. Kay saklap ng inyong sasapitin mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat ilalabo ninyo ang mga bahay ng mga baing balo. Pinipirahan nila ito humingi ka ng tawad. Ganun yung mga pariseyo sa doon ilang araw. Sapagkat at dinadalahilan pa ninyo ang mga mahabang panalangin kaya tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Sino tatanggap ng parusa? Yung tagapagturo. Kaya ito si Eli Soriano, pati itong INC, mali tinuro nila.
Hindi natin alam kung nasa langit o mga nangamatay na to. Mali tinuro nila eh. Sabi ko nga sa MCJ na nangangaral ako sa dating daan, nangangaral ako eh. Sa alaban naman ako, sabi ko, hintayin mo ako. Nung hinintay, sabi ko, alam mo ba yung spiritual truth? Ano ang spiritual truth? Kayo, hindi nyo tiniro. Ito alam nyo, 1980, nakikinig na ako sa dating daan. Noon, nakikinig na ako kaya lang, ang lakas magmura sa mga palay, pati mga pasto, minumura niya. Magpapabautismo dapat ako niya sa Pampanga eh. Kaya lang, minsan, hindi niya tinuro si Jesus na tagapagligtas. Never niya napuntahan sa bibig niya na si Jesus na tagapagligtas. Umimbento siya ng paliwanag ng kaligtasan. Amen po ba? Amen po ba? Okay. Next. Letter B. Make sure to teach and propagate them diligently with care and emphasis. Sundan mo na. May Tagalog yan. Si Akin ay puro di palaganapin ang lang totoo at masigasig lang may pag-iingat na may alin. Kung tagapagturo ka, siyakin mo. Kaya tayo, ma'am. Ikaw, si Rita. Siyakin mo na totoo ang sinasabi mo at bigyan mo lang diin. Make sure to teach and propagate them diligently with care and emphasis. Kaya magturo ako sa tutuban, may emphasis, may bigyan, may diin, lagi ako may diin. Sabi ko, ikaw nagsasidecar. Kaya lahat na namimili sa tutuban. Simba ka lang, simba. Baka hindi ka ligtas, binigyan ka ng diin. Hindi bakit nagsisimba ka, lumuluhod ka, nagrurusari ka, walang problema dyan. Pero pag hindi mo tinanggap sa Jesus, bilang hari tagapagligtas mo, hindi ka ligtas. Why? The Bible tell us in Roma 10:9. Sabi niya, kung tatanggapin mo, kung mananampalataya ka na si Kristo ay Diyos, namatay muling pagkalipas ng talungan na buhay na buhay, maliligtas ka, future tense. Ine-emphasize ko, binibigyan ko eh. Level kang maliligtas pag hindi mo tinanggap si Jesus. Nakalagay sa Bible eh. Announce mo, ipahayag mo, iproklamo mo. Kaya binibigyan ko ng dito eh. Walang problema kung ano sinasamahan mo. Walang problema. Any denomination religious you have. Walang problema na basta tanggapin mo si Jesus bilang hari Diyos tagapagligtas. Yan ang nakalagay sa Bible, ligtas ka. Pero pag hindi mo ginagawa to, vanity, vain, useless, meaningless ang ginagawa mo. Amen po ba? Amen. Bigyan mo lang din kayo mga tagapagturo. While doing this, remain spiritually humble. Habang ginagawa nito, manatili tayong banal. Walang kapintasan. Amen po ba? Kasi nga malaki yung ano natin eh. No? Malaki yung malaki yung pananagutan natin. Hindi ko lang naisama rito. Pero nakalagay rito mga kapatid. Ito yung mga responsibility ng kapatid. Mas malaki ang pananagutan ng tagapagturo, no? Kapag hindi natin nakalagay rito. Basta nakalagay doon no, sa James 3:1. Basahin niyo James 3:1. Basahin niyo James 3:1, ma'am. Santiago 3:1. If I will not mistaken. James 3:1, Santiago. Sa English, James, Book of James. Sa Tagalog, Santiago. Ewan ko ba't naging Tagalog ng Santiago, James? Dapat, ano? James 3:1. Ito ba? Yan o. Dear brother and sister, not many of you should become teacher. Mga kapatid, hindi lahat ay nagiging guro sa simbahan. For we who teach will be judged more strictly. Sapagkat tayo ay hahatulan. Hahatulan tayo mga guro. Mas matindi ang hatol sa atin mga guro. Kaya dapat magturo ka ng tama. Biblically, pag sinabing biblically, yung tinuturo mo lang sa Biblia, kagwal ko tinuturo ko lang sa Biblia, yung Espiritu ng Diyos ay sumasayo. Hindi naman madamot ang Diyos. Ibinigay na ng Diyos ang Espiritu niya.
Kung sino man na may gusto, kaya lang manaapaglanaan sa Diyos, maging matuwid ka, maging maayos ka. Bakit kailangan ibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu? Sapagkat ito ang magtuturo sa'yo, maging matuwid ka, maging maayos ka, mamamayan Pilipino, mamamayan ng Amerikano, mamamayan ng Afrikano, mamamayan ng mundong ito, maging maayos ka. Hindi naging madamo ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ibinigay na sa ating lahat. Para maging matuwid ka, maging honest ka, maging sapat ka sa tao. Amen po ba? Amen. Hindi ba dapat ang Diyos? Espiritu niya, binigay niya. Always be careful and watchful in our spiritual. Lagi tayo, ito mga tagapong, lagi tayong magbantay sa ating pamumuhay spiritual. Pangayan natin. Kasi ang diablo, hahanapan tayo ng mali. Ang mga walang espiritu ng Diyos, ang hahanapan sa'yo, yung mali. Tapos si Kristo, di ba lang? Si Kristo nagwala. Nagwala si Kristo. Pinagsasapon niya lahat. Pinagsasapon niya lahat. Eh kung nabubuhay ngayon si Kristo, ang sabi ng mga tao, yan ba yung Diyos? Ba't nagwala? Bakit sa tindi ng paninibugho, hindi sa galit? Paninibugho! Nagigrip ang puso niya dahil mali ang ginagawa ng mga saserdote pariseo. Naniningin silang bato-batok. Binabayaran nila. Pinipiraan ng mga pari. Hindi nagalit ang Diyos. Hindi ko ngayon sa bubuhay si Kristo, alam ba yung Diyos, pinagalit, pinagwala. Minsan ang mga tao, kailangan kang dahil hindi siya, wala silang Espiritu ng Diyos, kailangan tulungan pa matitigas sa ulo ng mga to. Mabuti pang saruin mo, dahil ang Diyos ang nagsaway sa kanila. Ay, mahirap. Yung mga spiritual na tao, delikado kalaban yan. Mahirap kalaban ng mga spiritual na tao. Kasi hindi na, nasusumbong sa Diyos yan. Pag sinumbong ka na sa Diyos yan, umiyak na sa Diyos yan, may paglalagyan ka. Sigurado yan. Pag ang taong spiritual hindi ka na kaya isinumbong, ang mga taong spiritual pa naman, umiiyak yan. Pag yan umiyak na sa Diyos, nagsumbong na sa kanyang tatay, sa kanyang ama, yari ka. Yari ka. Ang Diyos na, ang batas na ng Diyos. Marami nang ganyan. Naalala ko yung isang bishop na kaibigan ko sa Tatalon, sa Tatalon. Kasi may church siya, ang laki lang yung church niya. Every time na dumadaan yung jeep, nang babastos, pinipito. Siyempre, nasisira yung hindi naman, nagpapatugtog na malakas dito sa may balon. Alam mo yung tao ngayon, nagkasakit, nagka-diabetes. Wala silang yaing diabetes. Kasi hindi naman inatake sa puso. Buti hindi namatay. Kasi hindi mo pwede, yung mga spiritual na tao, hindi mo pwede yan. Kasi, iiyak sa Diyos yan, magsusumbong sa Diyos yan yung Espiritu ng Diyos, ang iiyak. Amen po ba? Amen po ba? Kaya may sagapagturo, be careful tayo, be watchful. Ingatan natin ang ating, maging unblemished tayo, maging malinis. Okay. Letter, anak. Always be careful and watchful in our spiritual. Lagi tayong, let us always submit our full consciousness, awake, and aware of what the Holy. Lahat, yung buong kamalayan natin, italaga natin sa ating banal na espiritu. Lahat, yung 5 senses natin, ingatan natin huwag magkasala. No? Ikaw bata ka. Kung ano yung pinag-aaralan sa Bible study, sundin mo. Baka mamaya nagba-Bible study ka. Pero pagdating sa bahay, tamad ka, hindi ka naghuhugas ng plato, hindi ka sumusunod sa nanay mo, hindi ka sumusunod sa tatay mo. Useless yung pinag-aralan mo. Meaningless ang pinag-aralan mo. Nagkakaroon ng kapangyarihan ko, emphasize, establish, practice yung pinag-aralan mo. Kasi yan ang salita ng Diyos, makapangyarihan yan Lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos when you practice, when you implement, when you establish in your life. Kahit sa mundong ito, sabi ng Diyos, o ikaw sa daras, tumigil-tigil ka. Sabihin mo, amen po ba? Masapit tayo yung conscience, kung sabihin ng conscience, kamalayan.
Maging aware tayo kung ano ang sinasabi ng Espiritu, katulad ng sinabi ni Pastor Bianchi. Hindi lang naman kami ang kinakausap ng Diyos eh. Pati ikaw eh. Kinausap ba ng Diyos si Moises? Kinausap ba ng Diyos si Moises? Kinausap ba ng Diyos si Elijah? Kinausap yung ilang paulan? Kung ano ang Diyos na kumakausap sa kanila nung araw, si Diyos pa rin ang magmakausap sa iyo ngayon. Amen. Hindi ba kaya Diyos? Minsan parang tayo si Raulo eh. Minsan parang ako si Raulo, naglalakad ako, sasalita ako. Ikaw ba talaga yan, Panginoon? Hindi ba sinabi ko sa ilang beses ko na sinabi? Ibigay mo lahat ng pera mo. Panginoon, ikaw ba talaga yan? Ibigay mo pa kay Maria, binigay ko pa kay Maria eh. Manlakad kami ni Pastora Berry eh. Nung kinabukasan, inawagan ako ano, hikas mo. Dalawang beses, bigay mo lahat ng pera mo. Binigay ko eh. Nung binigay ko, 10 doble, sabi ko, kung magkano binigay nyo, 10 doble, binigay ko 1,000, 10,000, 10,000 na bigay. Kasi kung ano sinasabi ng sulit-sulit, aware tayo. Ang Holy Spirit, ang paghahari na pinag-aralan niya dyan sa iyo yan. Kahit bata ka. Meron ka nag-worship eh. Bata eh, sila ni Pastora Bergy. Nag-worship siya. Bata sa mga. Isang taon lang ata, nag-worship siya. Kaya pagalawin ang Espiritu ng Diyos kahit bangko. Lalo-lalo kahit bangko. Yung isa nga eh, yung iba nga ano, mga bangko, sinasaway. Yung isa nga ano eh, yung isang apostol eh. May kontrata siya eh, may nanggugulo. Ano si engineer siya, may nanggugulo eh, apostol yun. Pastor siya, apostol. Sabi niya, ikaw Satanas, ginugulo mo yung kontrata namin. Umalis yung tao eh. Pwede mo utusan. Kung may nanggugulo sa palayasin mo. Huwag kang manggulo rito. You are not allowed to my life. Amen po ba? Amen po ba? Alam mo, pagka yung tinatinang ko nung bigat, ang tindi ng aral, parang hindi ka normal. Alam, baka hindi nyo kayahanin. Talaga yung mabigat ng aral na ito, yung paghahari ng Diyos. Iba yung karakter dito, iba yung karakter natin dito, iba yung karakter sa Diyos. Ang bigat ng aral nito, kaya baka hindi mo, baka sabihin nyo, baka sira ulo sa mga. Naku, grabe, sarap. Okay, kung ano yung pagkaanak mo, may anak ka kasi. Ito, si sample ko, isa lang. Meron tinatawag na 7 na katangian attribute natin. Isa bibigyan sa anak. Pag anak ka, kung ano merong ama, meron ka. Anak ka eh. Ikaw mababayaan ng Diyos. Anak ka eh. Simple lang yan. Mas may malalim pa ron. Bigat ng aral, sarap. Dapat yun ang pinagtuturo. Ang pinagtuturo ngayon, leadership, character. Iba yung character sa Kingdom of God. Iba yung karakter mo sa Kingdom of God. Yan, anak ka. Nag-uutos ka. Nag-uutos ka. Grabe. Sarap sana ituro. Ayan o. Okay. Next. Conclusion na. Tayo po tayong lahat. We are chosen, elected. Sa conclusion, we are chosen. Tayo mga hinirang, mga pinili, mga inelect. At inunzilahan, we are chosen, elected, and ordained, and we have the authority and power to spread in these holy things in the governance and leading of the Holy Spirit, our God. Sa Tagalog, tayo ay mga hinirang, mga pinili, inunzilahan, mga may kapangyarihan, may autoridad, para ipangaral, ituro ang mga banal na bagay na ito. At tayo manguna, sa pangunguna, sa pamumuno at pangunguna ng banal na Espiritu. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito, tinuruan mo kami. Pagpalain mo ang mga kapatid kong ito, Panginoon. Pati yung mga nakarinig ng salita nito, pagpalain mo sila, lalo na Panginoon. Patuloy mong palaguin ang aming mga buhay, espiritualidad. Panginoon, kung anong pangangailangan namin sa espiritualidad, pag malakas ang espiritu namin, malakas ang lahat-lahat sa amin. Walang pwedeng gumapi sa amin dahil ang espiritu mo, aming Diyos ay nasa amin. Pagpalain mo kami lahat. Panginoon,
Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo po ang lahat-lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, kadakilaan, kapangrihan, pasalamat, amin dakilang Diyos naming Ama sa langit, sa tanging matamis at makapangyarihang pangalan ni Yeshua ng Nazaret, na aming Diyos, tagapagligtas. Ito po'y aming samad na langit. Pasalamat. Amen, amen, amen. Isa pa. Thank you po, Holy Spirit, agad na kasama ng Diyos na sa langit na nabubuhay at naghari noon ngayon magpalawan sa hanggan. Sa pagsama mo, sa pangunguna mo, sa pagbibigay mo ng higit sa sapat na anointing sa pagtuturo kayo mga ganito. Sa pagsasalita mo po sa akin, Holy Spirit. Thank you po, Holy Spirit, agad. Nakatuloy nga pong kay buti mo po, Holy Spirit, agad nakasama ng Diyos sa langit na buhay tagari noon ngayon magpalaman sa hanggan. Amen, amen, amen. Thank you po, Holy Spirit, agad nakasama ng Diyos sa langit na buhay tagari noon ngayon magpalaman sa hanggan. In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, this is our thanksgiving, this is my thanksgiving, this is our thanksgiving, this is my thanksgiving. Holy Spirit, agad nakasama ng Diyos sa langit na buhay tagari noon ngayon sa hanggan. Amen, amen, and amen, 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 amen. To God be all the highest glory forever and ever. Amen, amen. All glory, honor, praise, worship, power, thanksgiving, greatness is for you, Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Happy birthday. Praise. Isang linggo na may kumakanta sa akin. Pagkain yung tinapay ng buhay. Yung blessing po ano yung palabas. Pa-share pala pa rin. Pamimigyan mo yun. Ayun. Dami ng konti para marinig mo. Ito ang tinapay ng buhay. Kain mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kain mo makiisa. Yan ang katawan nilayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang salo ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang salo ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugo lumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito na puno ng pag-ibig at kapayapaan. Una sa lahat, kami po'y humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala, anuman po yung nakikita niyong karumihan sa aming pag-iisip at nilalaman ng aming mga puso. Kami po'y nakaluhod na humihingi ng tawad sa iyo. Nagsusumamo sa iyong habag at awa. Patawarin niyo po kami, Panginoon kong Diyos. Ngayon pong umaga, hayaan niyo po na alalahanin namin yung pag-ibig na ginawa mo 2,000 taon na nakakaraan kung saan ikaw ay namatay sa krus upang magkaroon ng pagpapatawad ang aming mga pagkakasala at kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Tunay, Panginoon kong Diyos, na sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas na siyang simbolo ng iyong katawan at dugo ay maging kalakasan sa aming mga katawan at maging kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon ko na siyang naaalala namin na meron Diyos na nagkatawang tao upang ialay ang kanyang buhay sa buong sangkatawan dahil ng kanyang dakilang pag-ibig, Panginoon ko Diyos. Salamat po, aking Diyos. Pinagkakatiwala ko po ito sa pangalan ni Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas namin.
Amen and amen. Sabi po dito, at nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa ating Panginoong Yesus. Mari na po natin kainin ang tinapay. Ngayon naman po, itaas po natin ang ubas at sabi po dito, sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos, maghapunan na sinasabi, ang kopang ito siya'y bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo iinom nito sa pag-alala sa ating Panginoon Jesus. Mari na po natin inumin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, pinahayag ninyo ang kamatayan sa Panginoon hanggang dumating muli siya. Sa kanyang pagpupuri, pagdakila at pagsamba. Amen, amen, amen. Kaya hindi naman gumagaan. Dito, dito. Dito, dito, dalawa. Okay, tayo po'y magbigay. Amen. Iluhod po natin ating mga kamay sa mga handog na ito. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy niyo po kami pinagpapala, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na marami po nang binabalik ang mga pagpapala na binibigay niyo po sa amin. Lord, para po sa inyo ito, nawa magamit po ito sa naayon po sa kagustuhan niyo, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Alam mo, original, no? 150 lang yan. Sa 150. Sinantiyan ni Ma'am Sila. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay iyong pinagtipon-tipon. Nawa po ay patuloy naming magamit ang iyong mga banal na salita at maging daluyan kami nito para sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Nawa po ay maibalik mo kami sa lugar na ito sa susunod na linggo upang muling makapakinig ng iyong mga salita. Hinihiling din po namin na basbasan mo po ang pagkain aming pagsasaluhan ngayong tanghali nito. Ang lahat po ng ito ay tinataas at ibinabalik po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ganda. Ganda naman. Benediction naman. O, taas natin ang ating kamay. Palakpakan natin ng malakas na malakas na malakas na malakas. Yung aabot hanggang langit. Amen, No? amen. Pinagpala tayo. Pinagpala ba tayo? Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Pagpalain tayong lahat. Kamtan natin ang walang hiyong biyaya ng ating Diyos Ama na sa langit. Sa magitan ng ating Panginoong Yeshua ng Nazareth. Na ating Diyos tagapagligtas ng isang bugtong na lang. Nating damos sa ginabos sa lagi sa nakaluklok sa anan Diyos nating Ama na sa langit na nabubuhay tagarin. Noon ngayon magpalaman sa hanggan. At sa patnubay gabay ng Banal Espiritu Santo, nating Diyos ang sama ng Diyos sa langit na buhay tagarin. Noon ngayon magpalaman sa hanggan. Ipagpalain tayo lahat. At ibalik tayo rito na may taglay-taglay ng pagpapala at sa buwisang linggo pagpalain, ingatan tayo ng ating Panginoong Yeshua ng Nazareth. Salamat po aming Diyos na amang nasa langit. Sa ibong lahat-lahat ng kapurihan, kalitahan, karangalan, kadagalan, kapurihan, pasalamat sa Heavenly Father, all the most high, the most malign sa langit. Sa tanging matamis at nakapurihan pangalan ni Yeshua ng Nazareth na aming Diyos, na ating Diyos tagapagligtas, nag-iisang buto na anak natin, the most high, the most malign sa langit. Ang lahat ng anak ng Diyos na may Espiritu ng Diyos, na pinanahan ng Espiritu ng Diyos ay sumigaw ng malakas. Amen! Amen. Let us all shout, all glory, All glory! all praise, All praise! all worship, All worship! all honor, All honor! all power, All power! and all thanksgiving And all thanksgiving belongs to you alone. belongs to you alone. Lord Yeshua, Savior of God. Amen, amen, amen. Wow! Wala.